Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ano na naman ang pinasok mong gulo, Christian? May nakapagsabi sa akin na pumunta ka raw sa selebrasyon ng kaarawan ng ina ni Atty. Bernard. Tanong ni Clark sa kapatid. Pumasok lang ito ng opisina niya nang walang pasabi. Hindi nag-angat ng ulo si Christian mula sa mga binabasa niyang dokumento. Abala siya sa mga nagpatong-patong na trabaho. Kakapirma niya lang din sa final draft ng hearing notice naman ni Luisa at ng mga kasama nito. Ang gusto nga talaga niya ay sisantihin ang mga ito noong araw pa lang na masaksihan niya kung paano tratuhin ang mga ito si Liana. Pero ayaw niya itong bigyan ng oportunidad ang mga itong mag-file ng kasong illegal dismissal sa National Labor Relations Commission. Hindi ka iimik dyan? Tanong naman ni Clark sa kanya. Nakasimangot ito. Pinaraanan nito ng daliri ang desk. Nameplate niya sa mesa niya. Hinawakan nito iyon at nilaro-laro. Christian Williams, Chief Executive Officer. Put it down. Ungol naman niya rito. Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo. Para ako walang kausap dito eh. Yeah, pumunta nga ako doon. What's wrong with that? Payak niyang tugo naman sa kapatid. Pinaningkitan naman siya ng mga mata ni Clark. You know what's wrong? May babae kang hinagi sa pool. Anong klaseng tugon yan? Clark, alam kong alam mo na ang buong detalye. Kailangan mo pa bang marinig mismo galing sa akin? Matabang niyang tanong sa kapatid. Pumulatak naman ito. Tama ka. Alam ko ang buong detalye. Gusto ko lang sanang marinig mula sa bibig mo kung gaano ka kasira ulo. Hindi mo talaga itutuwid iyang bumabaluktot mong utak, Christian? I know what I did. Nag-usap na kami ng Margang yon bago ako umalis ng party. Pinagalitan ako ni Liana dahil sa ginawa ko. Kaya nangako ako sa kanya na hindi na ako gagawa ng ganoon. Bago sumamang umuwi sa pamilya nito si Liana, ay pinagilitan pa siya nito. Dahil sa ginawa niya, dapat daw ay matuto siyang kontrolin ang emosyon niya at huwag nagpapadalos-dalos. Ganoon naman siya dati noon. He used to be composed and calm, with full control over his emotion, until he fell in love with her. Talaga ba? Siguraduhin mong hindi ka na nga talaga gagawa ng kabaliwan. Bigla siya natigilan ng maalala ang gagawing pagpapakilala sa kanya ni Colton Anderson sa publiko. Wala pang alam tungkol doon ang kapatid. Sa punto de vista naman ni Clark, ay pihadong isa rin iyon sa kabaliwan. There's another one happening soon. Aniya rito. At ano na naman yan, Christian? Parang gusto na lang talagang mapaungol ni Clark sa mga pinagagawa niya. Nagkibit-balikat lang siya. Para sa kanila magkapatid ay kabaliwan ang lumapit kay Colton Anderson. Pero sa sitwasyon niya ngayon ay wala siyang hindi gagawin para kay Liana. Naupo si Clark sa silya na nasa tapat mismo ng executive desk niya. Ipinikit nito ang mga daliri sa mesa. Parang kinakabahan ako, Christian. Umayos ka. Ano na naman ang balak mong gawin? Pinalis niya ang kamay nito. Kung may gagawin man ako, gusto ko lang malaman mo na gagawin ko iyon para sa asawa ko. Tiyakin mo lang. Napabuntong hininga uli si Clark at napailing-iling sa kanya. Kumusta naman ba ang dati mong asawa? Sinibat niya ng matalim na tingin ang kapatid. She is still my wife. Mariin na wika niya rito. Whatever, Christian. So, kumusta naman nga pala ngayon si Liana? She's fine. Kayo ba ay magkakabalikan na pagkatapos ng mga kaganapan sa Gaston Hotel?
Alam mo bang sinabi ko pang may emergency ako, kaya hindi ako makakapunta para tulungan ka? Oh my God, I had to lie to her and I didn't feel good doing it. Ginawa ko lang iyon dahil sa'yo. Masaya ka na niyan? Nababaon ng isang pa ako sa impyerno dahil sa'yo. Kapag nalaman ito ni Annie na ang ginawa kong pagsisinungaling kay Liana para lang tulungan ka, baka isang buwan talaga akong hindi makapasok sa kwarto namin. Ginasihan naman niya ang kapatid. Thank you, Clark. You know I do the same. If I were in your shoes and you were in mine. Totoo naman iyon sa loob niya. Kung nagkabaliktad sila ng sitwasyon ni Clark at ito ang nangangailangan ng tulong niya, ay nakahanda naman din siyang gawin ang lahat para matulungan ito. Iyong problema mo naman kay Liane, kumusta na? Ang abogado ko na ang bahalang makipag-usap kay Liane. I don't want anything to do with her. Hindi na siya sa bahay ko nakatira. Kahit na magmatigas pa ito ay may impluwensya naman siya. Hindi nito kayang manipulahin ang isang katulad niya. Si Liana, imposibleng hindi niya gugustuhin kausapin ang matalik niyang kaibigan. Paano yan? Alam ko may balak siyang kausapin si Liane. I had marked her already. Hindi siya pwedeng makipagkita kay Liane ng mag-isa. Hindi niya kilala kung anong klaseng tao ang kaibigan niya. Inalerto na niya si Mark sa posibilidad na makipagkita si Liana sa kaibigan nito. Sinabi niyang itawag agad sa kanya sakaling ganoon nga ang mangyari. Napatingin siya sa relo niya. 10 o'clock na ng umaga. Kailangan na niyang pumunta ng Anderson Corporation. Tumayo siya at kinuha ang business coat niya na nakasabit sa stand. Napatingin sa kanya si Clark. Saan ka pupunta? I have a meeting. Pagdadahilan niya rito. Hindi niya masabi kay Clark na makikipagkita siya kay Colton Anderson. Alright, yung meeting pala nating tatlo ni na Aiden bukas. Huwag mong kakansilahin. Paalala nito sa kanya. Baka magwala na ang isang yun. I won't cancel it, I promise. Pagkasabi niyon ay lumabas na siya ng opisina. Dito ka lang ba? Tanong niya sa kapatid. Tumayo naman ito. I'm going home. I miss my wife. Parang hindi kayo araw-araw nagkikita ah. Nararamdaman mo rin ba yun kay Liana? Na kahit siguro araw-araw kayo magkasama, ay parang hindi pa rin sapat. Parang kulang ang isang araw. Natigilan naman siya. Yeah, I miss her already. Sabay na sila nagtungo ng parking lot ni Clark. Sumakay na ito sa kotse nito at siya naman ay sumakay na rin sa sasakyan niya. Maya-maya lang ibinabagtas na niya ang kahabaan ng kalsada patungong Anderson Corporation. Tumunog naman ang cellphone niya. Tumatawag si Colton Anderson. Pinindot niya ang receive call. Nasaan ka na? Tanong nito sa kanya. I'm on my way. I'll be there in 30 minutes. Pagkalipas ng kalahating oras ay papasok na siya sa gusali ng Anderson Corporation. Sa ulado na niya ang kinaroroonan ng opisina ng ama niya. Pumasok siya sa elevator. Akala niya ay masusulo niya ito. Pero biglang humabol ang 4 na empleyado. Humakbang siya palikod para bigyan ng espasyo ang mga ito. May mahalagang announcement si Mr. Anderson. Ano kaya yun? Tanong ng isa sa katabi nito. Wala nga akong masagap na balita. Pa-mysterious ang lolo mo. Ano kaya ang announcement na yun? Malalaman natin yun mamaya. Tahimik lang si Christian na nakikinig sa pinakalikod. Marami talagang magugulat. Bigla niyang pagsulpot dito. He had always distanced himself from Colton Anderson. Mabibilang lang sa mga daliri sa kamay niya ang nakakaalam ng totoong kaugnayan niya rito. Pagkatapos ng lahat ng mga ginagawa niya para lang hindi siya maugnay kay Colton Anderson, ay dito pa rin pala ang bagsak niyang kapalaran. Pero maluwag naman niya iyong tatanggapin sa dibdib niya kung iyon lang ang paraan para hindi mawala sa kanya ang asawa. Sa ginawa niyang pagpapaimbestiga sa mga salvasyon,
ay nalaman niyang konektado ang ama niya sa mga ito. Iyon ang isang mabigat na dahilan kung bakit sinabi niya kay Colton Anderson na handa siyang maging isang Anderson. He is willing to utilize everything that could be advantageous to him, and Mark informed him that Colton Anderson had placed investment in Salvation businesses. As a shareholder, Colton Anderson possesses specific rights. Magagamit niya iyon para may dahilan siyang mapalapit sa pamilya ni Liana. Bumukas ang elevator. Lumabas siya at tinalunton ang daan patungong conference hall. Ang nakalululang bilang ng mga taong nasa loob ay hindi nakaapekto sa kanya. Ang ama niya ang nasa entablado at nasa likod ng lectern. Huminto ito sa pagsasalita na makita siya. Tumikim ito at muling humarap sa mga tao. Alam kong marami sa inyo ang nakakaalam na mayroon akong adopted son. Ang sabi ko sa mga nakakaalam ay kinupkup ko lang ang anak ng katiwala namin sa Amerika dahil napamahal na ako sa batang yon. Naging duwag akong ikumpisal sa lahat ang buong katotohanan dahil nakagawa ako ng malaking kasalanan. Ngayon ay gusto kong ituwid ang kasinungalingang hinahabi ko sa loob ng napakahabang panahon. Lumingon sa dako niya si Colton Anderson. Sinasabi ng mga mata nitong umakyat siya sa stage. Iyon nga ang ginawa niya. Nabalot ng katahimikan ang buong conference hall nang nasa stage na siya. Ang anak ko na matagal kong nasaktan sa mahabang panahon ay mas piniling huwag gamitin ang kanyang family name. Pero itong sitwasyon na ito ay nabigyan ako ng pagkakataon na itama ang aking pagkakamali noon at kung papayagan niyang maayos ang relasyon naming mag-ama. Tinapik nito ang balikat niya. The CEO of Williams Corporation, Christian Williams, is actually my biological son. He is my own blood. He is Christian Williams Anderson. Apelyido ng mama niya ang Williams at iyon ang gamit niyang apelyido sa loob ng napakahabang panahon. Nakasaad naman sa mga legal na dokumento na isa siyang Anderson. Pero kung hindi naman hinihingi ng sitwasyon na ipakilala niya ang tunay na pangalan, ay sadya niyang hindi binabanggit ang apelyidong Anderson. Napatingin siya sa mga nakislapang kamera. Lately, he had been receiving a high level of attention from the public. Parang nasanay na siya. Ang hindi siya nasanay ay ang inaakto ng ama niya ngayon. Hindi niya alam kung totoo sa loob nito ang pagsasabing gusto nitong magkaayos sila. Madalas na magbalat kayo ang ama niya at hindi niya masabi kung ganoon nga ang ginagawa nito ngayon. Ang napagkasunduan nila ay uupo siya bilang Chief Operating Officer o COO at tutulong sa pagpapatakbo ng imperyo nito. Iyon ay sa kabila ng batid nitong mabigat ang dugo niya rito. Ito ang hiningi nitong kondisyon, kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Mr. Christian Williams Anderson, sa hinaba ng panahong itinago mo sa publiko ang tungkol sa pagiging Anderson mo, bakit ngayon ay nagdesisyon kang ipaalam na sa mga tao ang totoo mong pagkatao? Tanong naman ng taga-media. All for Liana. Nais itugo ng maliit na tinig sa likod ng utak niya. Ang lahat ng mga ginagawa niya ay para kay Liana. There's a time of flowers to bloom and a time for secret to be revealed. In our situation, the time is now. Makahulugan niyang sabi rito. Hindi niya ibig na magbigay ng mahabang eksplanasyon. Mr. Christian Williams Anderson, gusto rin namin gamitin ang oportunidad na ito upang tanungin ka kung totoo bang may balak kang makipag-ayos sa dati mong asawa. Napangiti naman siya. At the press con organized by the Salvation, I already said that the thought of getting back with my wife is on the table. Hindi ko babawiin iyon. The annulment was my own doing, and I deeply regret it. Ngayon ay ginagawa ko ang lahat para bumalik sa akin ang asawa ko. At alam kong naririnig ninyo.
yung mga ginagawa kong hindi mabuti sa ngayon. May mensahe ka bang para sa dati mong asawa, Mr. Christian Williams Anderson? Matiim siyang tumingin sa kamera. Kuhang-kuha noon ang intensidad ng emosyon niya. Come back to me, Liana. You have my heart now. And it belongs to you alone. I love you. Come back to me, Liana. You have my heart. And it belongs to you alone. I love you. Boses iyon ni Christian Williams Anderson. Nangungusap ang mga mata nitong matiim na nakatitig sa kamera. Pinindot naman ni Senator Salvacion ang power off button ng remote control para patayin ang telebisyon kung saan umeere ang ginawang pagpapakilala ng tanyag at makapangyarihan si Colton Anderson sa isa pa nitong anak na si Christian Williams Anderson. Nasa loob siya ng kwarto nila ng kanyang asawa. Lumabas lang saglit ang kanyang esposa. Kukuha raw ng tsaa para sa kanilang dalawa. Muli nahulog siya sa malalim na isipin dahil sa pagkakatuklas ng buong mundo sa sekreto ng totoong pagkatao ni Christian Williams. That man was really something. Hindi ito nauubusan ng paggulat sa publiko. Parang ayaw nitong papahingahin ang pangalan nito sa kakabalandra sa mga pahayagan at social media. He already know that Christian Williams was a powerful man, despite just being in his 30, but it never crossed his mind that he was also the son of an immensely influential figure. Christian biological father Colton Anderson was known for being a hard man to please. His reputation wasn't exactly commendable, and his name has been linked to some unfavorable rumors. Some even called him a bad man. Despite this, Colton Anderson couldn't just be ignored because of his widespread and strong connection in the business world. Ang sabi nga sa industriya ng kalakalan, kung gusto mong maging matagumpay ang negosyo mo, kailangan mo ay maging pabor sa iyo ang mga Anderson. Ang mga Salvacion ay hindi eksaktong malapit kay Colton Anderson, pero maayos ang transaksyon ng negosyo nila. Colton Anderson has pledged huge investment in his businesses. Malaking kawalan kapag nawala ito sa kanila. At hindi minsan man pumasok sa utak niya ang posibilidad na lihitin mo nitong anak si Christian Williams na dating asawa ng anak niyang si Liana. Mabigat ang loob niya kay Christian Williams dahil nang paimbestigahan niya ang naging buhay ng anak niya bago nila ito matagpuan, ay nalaman niyang hindi maayos ang naging trato nito sa asawa niya. Sinong ama naman ang matutuwa na malaman niyang iyon? Ang anak na mahigit 2 dekadang nakahiwalay sa kanila ay malalaman niyang nagdusa pala sa piling ng taong minamahal nito. Ngayon ay hindi niya maaarok ang motibo ni Christian Williams sa patuloy at walang kapaguran nitong paghahabol sa dating asawa. Ang buong akala niya ay hindi nito mahal si Liana at may ibang babae itong binabalak na pakasalan. Pero biglang nag-iba ito buhat ng maibaba ang desisyon ng annulment. Christian did a 180-degree turn, became crazy, and he was brave enough to do crazy things. Hindi niya akalaing magagawa nito ang mga bagay na pinagagawa nito. Wala pa siyang may nakasalamuhang tao na kagaya nito. Bukas na bukas ito sa pagsasabing mahal pa nito ang dating asawa at nawala itong balak na palitan si Liana sa buhay nito. Kung ganun pala kabaliw ito kay Liana, bakit nito binaliwala at sinakta noon ang asawa nito? Ang lalim naman ng iniisip mo. Magtsaa ka nga muna. Malumanay ang boses ng asawa niya. Hindi niya man lang naramdaman na nakabalik na ito sa loob ng kwarto nila. Napabuntong hininga siya at kinuha ang tasa ng tsaa na inabot sa kanya ng asawa. Ano ba ang iniisip mo? Tanong nito, malambing ang boses nito. Ang dating asawa ng anak natin. Si Christian Williams? Tumango siya at bahagya pang napaungol. Nababaliw na ang lalaking yon. Ang tinutukoy mo pa rin ba ay ang ginawa niyang pag-gate crash sa birthday party ng mama ni Bernard? Isa na iyon.
Naupo naman siya sa couch at ang asawa naman ay marahang sinisimsim ang tiyan nito. Nagulat ako sa ginawa niya sa party, lalo na ang mabilis niyang pagtalon sa pool para iahon agad ang anak natin. Huwag kang maging malambot agad sa lalaking yon. Tandaan mo, sinaktan niya ang anak natin. Pinaiyak niya si Liana noon. Alam ko naman, pero alam mo bang hindi galit sa kanya ang anak natin? Ilang ulit kong tinatanong si Liana kung nagtanim ba siya ng galit sa dati niyang asawa. Alam mo ba kung anong sabi niya? Hindi raw. Dahil nagkamali din siya. Ang sabi niya, kung ang tao raw ba pinaikot at pinaniwala sa isang kasinungalingan, matutuwa ba? At naiintindihan ni Liana kung saan nanggagaling ang galit ni Christian. Ang sabi niya, sa kabila ng galit sa kanya noon ng dating asawa, ay hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay. Hindi siya nito sinaktan ng pisikal. Hindi ito naghanap ng ibang babae. Hindi ito sumiping sa ibang babae sa kabila ng katotohanang alam ni Liana na maraming naghahabol sa asawa niya. Nahulog lang ulit sa pagdilidili ang senador. Baka mas makakabuti kung obserbahan muna natin siya. Saka tayo magdesisyon kung hindi talaga siya karapat-dapat kay Liana. Nagpakawala ng tunog mula sa ilong ang matanda. Wala pa rin akong tiwala sa dating asawa ng anak natin. Hindi ko pa rin maaaro kung ano ang motibo niya sa paghahabol sa anak natin, kahit nahiwalay na sila. Imposibleng pera. Mas mayaman siya kung ikukumpara sa atin. Sigurado namang hindi ang pagiging anak ng isang senador si Liana. Kung tutuusin kasi ay mas maimpluwensya ang pamilya niya. Ang angkang pinagmula niya. The Anderson men were always known for their golden touch, much like Midas. Si Colton Anderson, si Clark Anderson, at nakikita mo namang matagumpay din si Christian Williams Anderson. Kahit itinago nito noon ang tunay na kaugnayan nito kay Colton Anderson. Napabuga siya sa hangin at ibinaba ang hawak na tasa sa lamisita. Tapos ay nahiga siya sa kama. Magpahinga na muna tayo. Ayoko munang gumawa ng desisyon ngayon. Nakakaunawang tumango naman ang asawa. Tumabi na ito sa kanya. Napatitig si Liana sa screen ng kanyang cellphone. May natanggap siyang text messages galing kay Liani. Buhat na mangyari ang pagbabalak nitong lagyan ng gamot ang inumin ni Christian, ay hindi pa sila ulit nagkikita. Balak naman talaga niyang kausapin ng kaibigan. Nang sabihin sa kanya ni Christian ng gabing ring iyon kung ano ang ginawa rito ni Liani, ay hindi siya naniwala ng buo agad dito. Aminin niyang may pag-alinlangan sa puso niya dahil iba ang pagkakakilala niya kay Liani. Mabait si Liani. Marahil ay naantisipa na rin si Christian na hindi siya basta nalang maniniwala rito. Kaya naman ipinadala sa kanya nito ang CCTV footage. Bumaliktad ang sikmura niya na mapanood iyon. Dahil hindi siya makapaniwalang kayang-kaya pala ni Liani na gawin ang mga bagay na binabalak nitong gawin kay Christian. Akala niya ay kilala na niya ito, pero hindi pa pala. Nagpapanggap lang bala itong mabait. Napabuntong hininga siya at muli ay binasa ang mensahe galing sa kaibigan. Gusto kitang makausap. Magkita tayo. Sinabi nito ang pangalan ng coffee shop kung saan ito gustong makipagkita sa kanya. At ito na rin ang pumili ng oras. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, ang oras na itinakda nito, ay naroroon na kaagad siya sa coffee shop. Nauna pa siyang dumating dito. Pagkapasok nito sa entrada ng shop, ay lumingap agad ito sa paligid at nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Liana, kumusta ka na? Bakit hindi mo na ako dinadalaw sa bahay ni Christian? Alam niyang hindi na ito nakatira sa bahay ni Christian. From time to time, her ex-husband keep informed with updates. Kahit na ilang ulit na niyang sinasabi rito na hindi naman ito kailangang ipaalam kung ano ang mga kaganapan sa buhay nito. Liani,
tapatin mo nga ako. Bakit mo ginawa kay Christian iyon? Diretso niyang tanong dito. Iyon naman ang dahilan kung bakit nakipagkita siya rito. Kaya walang dahilan para magpaligoy-ligoy pa siya. Natigilan naman si Liani. Subalit mabilis nitong hinamig ang sarili. Bakit? Ano ba ang ginawa ko kay Christian? Maang-maanga nitong sagot. May sinabi ba siya sa'yo? Naniwala ka naman agad? Liana, ako ang best friend mo. Bakit sa kanya ka nakikinig? Napailing naman siya rito. Alam mong hindi ako ang klase ng taong basta nalang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Pero kasi Liani, nakita ng dalawang mata ko ang ginawa mo ng gabing iyon sa Gaston Hotel. Gumuhit ang talim sa kislap ng mga mata nito. Parang hindi na ito ang Liani na nakasama niya noon sa bahay ampunan. Sige, aaminin ko. Ginusto ko ngang lagyan ng gamot ang inumin niya. Gusto ko siyang bigyan ng mabigat na dahilan para pakasalan ako. Pero pareho lang naman tayo, hindi ba Liana? Ginamit mo naman din yun para pakasalan ka niya noon. Gusto ko lang sanang bawiin ang akin naman talaga. Hindi bagay lang si Christian na pwedeng ariin ng kahit na sino. Makinig ka sa akin, Liani. Mali ang ginawa ko noon at pinagsisihan ko yon. Huwag kang tumulad sa akin. Alam mo, Liana, itunuring naman talaga kitang tunay na kaibigan. Ang lahat ng mga ipinapakita ko sa iyo noon ay totoong lahat iyon. Totoo ring wala akong balak na magkagusto noon kay Christian Williams. At iniisip ko pang, baka mas magiging okay kung makapag-ayos kayong dalawa. Magiging masaya ka at magiging madali sa akin ang hingan ka ng pera. Alam kong hindi mo ako tatanggihan. Pera lang talaga ang habol ko noong una. Pero naisip ko na, bakit hindi na lang ako ang pakasalan ni Christian? Tutal ay hiwalay na naman kayo. Bakit ko pagugustuhin magkabalikan kayong dalawa? Mas pabor sa akin kung ako ang magiging legal na asawa. Isa pa, sa pulpa lang ay akin naman talaga siya. Inagaw mo lang. At sinong babaeng hindi mahuhulog ang loob sa isang Christian Williams? Halos hindi makapaniwala si Liana sa mga naririnig niya mula kay Liani. Gusto niyang manlumo sa nakikita niyang anyo ng kaibigan ngayon. Sinabat siya nito ng tingin na puno ng paninisi si Liani. Kasalanan mo kung bakit ayaw akong pakasalan ngayon ni Christian. Dahil inagaw mo ang atensyon niya. Inagaw mo ang dapat sa akin. Kaya tulungan mo ako, Liana. Kumbisihin mo siyang huwag nang magmatigas at pakasalan na lamang ako. Umiling-iling naman siya. Titig na titig siya sa mukha ng kaibigan. Namumutla ito. Liani, hindi tama ang ipilit ang sarili sa taong hindi ka mahal. Matuto ka sa naging kasalanan ko. Napaigtad siya nang hinampas ni Liani ang palad nito sa lamesa. Nalilisik ang mga mata nito. Huwag mo akong pangaralan kung ikaw ay isa ring makasalanang katulad ko. Pinukol siya na tunang matalim na tingin. Gawin mo ang lahat para maging akin si Christian. Kung itinuturing mo pa akong isang kaibigan. Yumikmisik Liana Santiago. Kapwa sila napalingon sa lalaking nagsalita roon. Si Christian. Madilim ang anyo ng mukha nito. Sa pakiwari niya ay wala nang itatalim pa ang uri ng titig na ipinukol nito kay Liani. Gusto ko lang ipaintindi sa iyo, Liani, na ang tanging dahilan kung bakit wala ka pa sa likod ng rehas ngayon ay dahil malaki ang utang na loob ko sa lolo mo. Pero sigurado akong nakausap ka na ng abogado ko at sinabi na niya sa iyo na isang maling hakbang mo pa lang ay hindi na ako mangingiming ipakulong ka. Natigalgal naman si Liani at gulat na napatingin sa mukha ni Christian. Ano ang ginagawa mo rito? Paano mo nalamang nandito kami ni Liana? Hindi na importante kung paano ko nalaman. I am just here to get my wife. Maingat na hinawakan ni Christian ang kamay niya.
Bumaba ang tingin niya sa mga kamay nilang pinag-ugnay nito. Naroroon na naman ang paghanga niya nang mapagmasdan ang kamay nito. Malinis, malaki at mahaba. Pero hindi maikakailang kamay talaga ng lalaki iyon. Kumuyom naman ang mga kamay ni Liani. Hindi na kayo mag-asawa. Bakit ganyan pa rin ang tawag mo sa kanya? Dahil para sa akin asawa ko pa rin si Liana. At kahit kailan, hindi magbabago iyon. Bakit hindi na lang ako Mr. Williams? Kaya ko rin namang gawin ang mga kayang gawin ni Liana. Giit naman ito sa kanya. Pero hindi ikaw si Liana. At hindi mangyayari na magiging ikaw si Liana. Marahan siya nitong hinila patayo. Let's go, Liana. Parang gusto niya mapapikit at samyuhin ang pabango nito. Hawak pa rin na mahigpit ang kamay niya. At magkaagapay silang naglalakad papalabas ng coffee shop. Mabuti na lang at hindi na uwi sa gulo ang paghaharap nilang tatlo kanina. Nang nasa labas na sila ng coffee shop, ay disimulado niyang sinuyod ang kabuuan ng lalaki. Wala sa ayos ang buhok nito, na tila pinaraanan lang nito ng mga daliri. Magulo ang buhok mo. Hindi ka na ba marunong magsuklay ngayon? Hindi niya napigilang isatinig iyon. Nagmamadali ako papunta rito. Sambit naman ito. At natatakot ako na baka may masamang mangyari sa'yo. Alam mong kakausapin ko si Liani ngayon? Yes, sinabi ni Mark. Sumulyap ito sa itim na kotseng nakaparada sa tapat ng coffee shop. Napasunod din ang tingin niya sa tiningnan ng mga mata nito. Si Mark iyan? Tanong naman niya rito. Tumango naman ito. Pinasusundan siya nito. Napapitlag siya nang walang pasabing humaplos ang palad nito sa pisngi niya. Mainit ang palad ni Christian. Napatitig tuloy siya rito. Ito man ay matiim na nakatingin sa mga mata niya. Matiim ang mga titig ni Christian. Palagi namang parang tinutunaw siya nito. Siya ang unang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya matagalan ang malapot na uri ng pagtitig nito sa kanya. Pinag-iinit niyon ang lalamunan niya. Alam mo, Christian, ipapaalala ko lang sa iyo na hindi ka dapat pwedeng lumapit sa akin. Mapapahama ka talaga sa ginagawa mo. Because of the restraining order? Oo. No. No restraining order can stop me from seeing my wife.